Welcome to all the members of Team Charge Alliance and all the sub-teams of our team. This training is brought to you by Lauren Jan Carpio, Changing Mindset Series. Our topic is 4 Pillars of Success. What do you mean 4 Pillars of Success? As a human kasi, meron tayong tinatawag na backbone. Tama? Pag wala kang backbone, para kang paralyzed, hindi ka makakakilos. Sa negosyo rin natin, meron tayong tinatawag na 4 pillars of success. Parang yung backbone ng negosyo natin para makatayo ka at makuha mo yung pangarap mo. Tama? Number 1, tawag doon, plan. You need to plan. Sa business natin, tandaan mo to, people don't plan to fail. They just fail to plan. Walang taong nagplano paano maging failure. Ang maganda rito sa negosyo natin, never ka magpe-fail. You know what? Nakaplano na yung sistema natin or strategy. All you have to do is study and apply. Then, sabi nga ni Henry Ford, if you think you can, you can. But if you think you can, you're right. Tama? Kasi, what the mind can conceive and believe in your heart, the body will achieve. Kung yung pininiwalaan mo, yung mangyari sa'yo. Ang maganda rito, paniwalaan mo yung sistema natin, paniwalaan mo yung company natin na dito mo makuha yung pangarap mo. Tapos, 2, take action. Nalaman mo na yung sistema, inaral mo na, take action ka. Tandaan mo to, action equals result. Sa lahat ng bagay, yan lang yung formula. If you want to achieve something, magtrabaho ka para ma-achieve mo yun. Tama? Pag walang action, walang result. Pag may action, may result. Ganoon lang siya, simple. Ultimo grade school, alam mo yung concept na yan. Kaya tayo dapat, gawin natin yan. Tama? After your action, you will see the result. Lagi mong tandaan dito sa business natin. Merong taong kumikita, merong hindi. Gayahin mo lang yung ginagawa ng kumikita, sure ma-achieve mo kung ano na-achieve niya. Kasi sa negosyo natin, copy business lang. Kung sa labas, kung sa school, pag nangungopia ka, pag nahuli ka, kick out ka. Dito, pag kinopia mo yung mga naging successful, sure, kung ano na-achieve niya, ma-achieve mo. Dito, cum laude ka o magna cum laude pag ginawa mo yun. Once you analyze, you will adjust. Adjust ka. Gawin mo yung mga dapat mong gawin. Tama? Hindi ka kumikita. Bakit? Ano ba yung ginagawa ko? Pares lang naman tayong company. Bakit kami kumikita? Ikaw hindi. Isipin mo lang yung lagi yun. I-compare mo yung Facebook account. Kung pares ba tayo ng ginagawa every day, every week, every month. Kung magkaiba, it means mali ginagawa mo. Okay ba yun? Yan lang yung backbone ng negosyo natin or 4 pillars of success. Second topic natin, excitement. Pagpasok mo sa negosyong to, excited na excited ka, tama? Lahat naman ng tao pag una niyang gagawin, excited na excited yan. Lagi mo tandaan, use our excitement in the right place. What do I mean? Meron kasi mga tao nagjo-join dito, super excited. Akala nila, pagkasali nila, invite lang ng invite, yung tira lang ng tira. Tama? Para kang lagger dito sa negosyo natin. Saan ka nakakita ng lagger na hindi inasa yung ano niya? Sobrang excited. Gusto niya na magputol ng kahoy. Putol lang siya ng putol. Sa tingin mo, papuputol niya ba yun na mabilis? Alam mo bakit? Hindi niya muna hinasa o pinrepare yung sarili niya. Diba? Sa negosyo natin, yung excitement, right place dapat. Paano right place? Ganito lang yung simple. Oh, excited ka. May tinuro sa yung apply mo. Ang gawin mo, ganito ka simple. Oh, apply. Ganun ba? Sige, aralin ko yan. Yung mga ibang tao, binigyan ng guide. Sasabihin, ay, alam ko na yan, di ko na kailangan yan, tira lang ng tira. Yun yung mga taong nagpe-feel sa business natin. Kaya dapat, gamitin mo yung excitement mo in the right place. Okay ba yun? Then, mag-start na tayo sa topic natin. Ito yung topic natin ba? Who is Ida? Tama? Who is Ida? E. E for equip. What do you mean equip? Sa negosyo natin kasi, dapat equip mo muna yung sarili mo bago ka tumira o gawin tong business na to. Dahil sa school, may tinatawag ng OJT, tama? Para saan yung OJT? Imagine mo, graduate ka, hindi ka dumaan sa OJT. Baka pag sinalpa ka doon sa trabaho mo, nga ka, kasi di mo alam kung paano Kinakabahan ka, tama? O, for example, nurse. Hindi mo pinahawak yan ng injection sa OJT. Tapos, dinala mo agad sa hospital, hinayro mo agad. Baka kawawa yung injection niya, ilang tusok gagawin. Tama? O, sa negosyo natin, equip yourself para hindi ka magkamali doon sa mga gagawin mo. Tama? Why is important for us to equip ourselves? Example, tayo yan. Tama? Nag-join tayo sa negosyo. Nakita natin yung opportunity, ginrab natin, para tayo bumili ng kotse. Yun yung vehicle o yung company natin
Lagi mong tandaan, yung vehicle, yun yung company natin. Vehicle lang siya para makuha natin yung pangarap natin. Lagi mong tandaan yun. Imagine mo, bumili tayo ng kotse na di tayo marunong mag-drive. Sa tingin mo, madali ka ba makapunta doon sa pupuntahan mo? Hindi. Baka may mapahamak kang tao na nakasakay sa kotse mo. Yun yung mga taong magjo-join sa'yo. Hindi mo alam kung matuturuan mo ba sila. Second, nagda-drive ka. Pwede ka may maksidente na ibang tao. Kasi di ka marunong mag-drive eh. Pero kung in-equip mo muna yung sarili mo, alamin yung sistema ng company, alamin yung sistema o plano, strategy sa team natin, sure, makukuha mo yung pangarap mo. At smooth na smooth. Kahit lasing ka, kahit antok na antok ka. Diba may mga driver na gano'n, lasing na, antok, nakaka-uwi pa. Alam mo bakit? Alam nila yung sistema, paano patakbuhin yung kotse o yung business nila. Tama? Kaya equip yourself. D. Duplication. What do you mean duplication? Why duplication is very important in our business? Example, sa negosyo kasi natin, dapat para tayong domino. Pag bumagsak yung isa, tuloy-tuloy. Alam mo bakit? Kasi dapat in the right process, magtuloy-tuloy yung sistema natin. Yan yung tama. Meron kasi mga tao dito. Yung ibang tao, ginagawa yung duplication process, inaaral yung sistema, yung strategy sa team, ano yung mga gagawin. May mga taong pasaway. Yun yung nagbablock. Sa tingin mo, yung mga taong sunod dyan, magtutuloy ba? Hindi. Kasi ikaw mismo sarili mo, hindi mo ginawa yung sistema. Lagi mong tandaan, sa negosyo natin, ikaw dapat yung gumawa ng sistema para in the next generation, you will pass it. Tama? I will give you an example of proper duplication of domino effect in network marketing. For example, this is you. You join in our company. Tama? Naka-invite ka si Juan. Diba? Inaral mo yung negosyo. Talagang dinamdam mo, sinapuso mo yung strategy o guide natin. Naniwala ka na kaya mo gawin to. Then, na-invite mo si Juan. Then, si Pedro. Tama? Ang ginawa mo, yung natutunan mo, o yung tinuro sa'yo ng upline mo, o yung ginaid sa'yo, tinuro mo kay Juan saka kay Pedro. Binonito mo sila, ginaid mo, di ba? Binotivate mo, in-encourage mo ang mga dapat gagawin. Pag nadadown sila, in-encourage mo pa rin na huwag mag-quit. Tama? Anong nangyari? Naka-invite si Juan, si Mike, saka si Dennis. Si Pedro, ganun din. Sinunod niya lahat, yung tinuturo mo. Si Jane, na-invite niya, saka si Paul. Malupit doon, nag-cycle ka. Tama? Tapos kumita ka. Then, nagkaroon ka ng bagong matrix. Di ba? Then, ito naman yung matrix ni Juan. Yung tinuro mo kay Juan, ginawa rin niya kay Mike sa kay Dennis. Binotivate, in-encourage, ginaid. Tapos, pag nadadown, in-encourage, talagang tinuturuan. Tama? Nangyari, naka-invite din si Mike sa si Dennis. Nag-cycle si Juan. Kumita. Then, nag-follow me sa'yo. Tama? Direct mo kasi siya eh. Lagi mo tandaan to, lahat ng tao na direct mo at sumikel, magpa-follow me sa'yo. Tama? Then, si Pedro. Na-invite niya si Pedro. Di ba? May downline si Pedro na si Jane, saka si Paul. Tinuruan din niya kung ano yung tinuro mo kay Pedro. Ginaid din niya si Jane, minotivate, in-encourage, in-empower. Tama? Si Jane saka si Paul, naka-invite din ng dalawang tao. Nag-cycle din si Pedro. Tapos kumita rin. Direct mo si Pedro. Nag-follow me sa'yo. Tama? Ang malupit dun, kung nagsimula sa'yo yung duplication. Pinasa mo kay Juan, saka kay Pedro. Ang ginawa naman ni Mike, ni Juan, kay Mike, saka kay Dennis, pinasa. Tama? Si Mike naman, saka si Dennis, pinasa rin dito sa dalawa nila. Saka si Jane, saka si Paul, pinasa rin dito. Tama? Ang nangyari, eto, ganun din nangyari. Nagka-downline. Kasi yung chain reaction nangyari. Hindi na break eh. Nangyari, si Dennis saka si Mike sumikel din. Then, si Paul saka si Jane sumikel din. Ang malupit din, nag-cycle ka, wala kang ginagawa at kumita ka. Sa negosyo natin, kailangan magtuloy-tuloy yung process o yung sistema ng team natin o ng company or duplication o yung domino effect. Dahil pag sa'yo naputol yan, in the next generation, di magtutuloy. Once na nangyayari na sa'yo yan, always remember this. Don't stop recruiting people. Period. Dahil spread mo lang itong negosyo natin. The more referral you have, the faster you cycle. The more people who cycle, the faster the teamwork.
Don't break the duplication process or domino effect. Okay? And don't forget this. Help other people get what they want in life, and you will get what you want in life. In our business, duplication is the name of the game. Lagi mong tatandaan yan. Oh. Then, A. What do you mean A? Attitude. How important is attitude in our business? Attitude. Parang sa alphabet. Yung A, number 1 yan. Yung T, 20. Yung T, 20. Yung I, 9 yan. Then yung T, 20. Yung U, 21. Yung D, 4. Then yung E, 5. If you total that, 100%. Sa negosyo natin, dapat 100% yung attitude mo. Dahil yung attitude, very important yan. What do you mean? Mas madaling turuan yung taong gustong magpaturo. Tama? Mahirap turuan yung taong tinuturuan mo, mas marunong pa sa'yo at ayaw magpaturo. Okay ba yun? Dahil karamihan na nagjo-join dito, puro excuses, member na siya, puro excuses pa. Sasabihin, may sinend ka na guide, sasabihin, upline, di ko mabuksan yung file eh. CP kasi gamit ko. Di ba? Upline, ang bagal kasi ng internet ko, hindi ko mapanood yung video. Oh, kung CP gamit mo, ano excuse mo? Ako nga nag-search sa negosyong to, 1 year ako sa computer shop lang. Di ba? Dahil may computer ako sa bahay, walang internet. Nag-try kami na napakaraming internet, ang bagal. Kesa yung opportunity mag-a-adjust sa amin, dahil di naman, imposible naman mangyari yun na opportunity mag-a-adjust para sa'yo. Kami nag-adjust. Punta kami ng computer shop for 1 year, ginawa namin itong negosyo. Hanggang makabitan kami ng internet dito na mabilis. Tama? O kung di mabuksan yung file, punta ka sa computer shop. Ano lang siya kasimple. Ikaw ay mag-a-adjust sa opportunity, hindi opportunity mag-a-adjust sa'yo. Yung ibang tao, nagre-reklamo ka. Wala kasi yung time, busy ako. Tama? O, walang taong busy, mali lang yung time management mo. O, imagine mo, sabi mo wala kang time, pero sa teleserye may time ka. Tama? Sabi mo wala kang time, pero minsan dyan, nagpo-post ka mga selfie, gimmick dito, punta rito. Tama? Walang taong, huwag kang mag-excuse. Tama? Oh. Then, don't be acne. Sa negosyo natin, huwag kang acne. Alam mo yung acne, yung alam ko na yan. Pag may tinuro sa'yo, alam mo na yan. Lagi mong tandaan, pag hindi ka pa nag-1 million o 500,000 a month sa negosyo natin, hindi mo pa alam ito. Okay ba yan? Yes, upline ka lagi. Pag may tinuturo sa'yo, upline mo. Yes, upline. Gawin mo to. Pag sinabi sa'yo upline mo, talon. Sabi mo, gano'ng kataas, upline. Pag sinabi sa'yo takbo, gano'ng kabilis, upline. Pag sinabi sa'yo po, gano'ng katagal, upline. Tama? Hindi yung pag may sinabi sa'yo. Masabi mo, sige po gagawin ko, pero totoo, di po ginagawa. Tama? Then, empty your cup lagi. Pag may tinuro sa'yo, tapon mo lahat ng alam mo sa labas. Kung college graduate ka sa labas, engineer ka, IT ka, tapon mo yan. Dahil kung ano yung pinag-aralan mo sa labas, iba yun dito. Okay ba yan? Oh, you must unlearn what you have learned sa labas para ma-absorb mo lahat ng knowledge sa bagong industry na pinasok mo. Okay ba yan? Then, you should have GLLA. Good learning and listening attitude. Always listen to sa mga taong successful. Tama? I-follow mo lang kung ano yung tinuturo nila sa'yo. Dahil wala naman sila ituturong mal. Sino ba naman yung magulang na magtuturo ng, anak, magdroga ka. Maganda yan sa katawan mo. Di ba? Wala naman eh. Lahat na sinasabi namin para sa'yo rin. Kung gusto mo maging successful dito, sundin mo lang yung mga sasabihin namin. Okay? Then don't stop learning. Kahit paulit-ulit mong panoorin yung video training, paulit-ulit mong gawin mo. Dahil yun din makakatulong sa'yo para ma-internalize mo lahat ng ginagawa natin sa business natin. Na in the future, mai-eject na yun sa sistema mo. Na kahit hindi ka sabihan, kikilos ka. Dahil sumama na sa dugo mo. Tama? So you know Ida. Ngayon, kilala mo na kung sino sinasabi kong Ida. Ngayon, ang tanong, gusto mo na bang kumita? Tama? Oh. Gain knowledge if you want to earn sa negosyo natin. Dahil pag na may knowledge ka, may edge ka. Bakit ka may edge? May alam ka kasi. Tama? Tandaan mo to, lamang ang may alam sa business natin. Okay ba yan? Bakit ka may alam? Kasi nag-aaral ka eh, nag-learn ka eh. Tama? Tapos sa kakakikita. Lagi mo itong tandaan, the level of your income is the level of your knowledge. Pag wala kang knowledge, ibig sabihin nun, wala kang income. Pag wala kang income, baka wala ka pang knowledge sa business natin. Okay ba yan? Sabi nga nila eh, knowledge is power. Tama? Pero I don't believe that eh. The real thing is, or the right thing is, application of knowledge is power. Pero ito masakit. Anong apply mo kung wala kang knowledge?
That's why we have a plan sa team natin. All you have to do is study, apply. Okay ba yan? Team charge. To all member, team charge and sub-teams. You don't need to start. You need to start to be great. Sa negosyo natin, di mo kailangan maging magaling bago magsimula. Kailangan mo muna magsimula para maging magaling. Okay ba yan? Kailangan sa'yo magsimula ang pagbabago. Sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay, sa parents mo, sa sarili mo. Nothing will change until you change. Okay ba yan? Kung hindi ikaw yung magsisimula ng pagbabago, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Lagi mong tandaan yun. Gusto mo ba in the future? Pag tinanong na mag-iapo mo sa tatay, tay, ba tayo mahirap? Yung lolo mo kasi. Tama? Tinanong yung lolo, ba tayo mahirap? Yung lolo mo kasi. Lagi mong tandaan, dapat ganito mangyari in the future. Tay, ba tayo mayaman? Yung lolo mo kasi, nag-networking. Okay ba yun? Dapat in the future, ganun yung mangyari. Pag yung tinanong ng apo mo kung bakit kayo mayaman, ang sasagot, yung lolo mo kasi nag-swipe. Ganun siya kasimple. Now, you want to earn? Please visit www.teamchurchalliance.com. Click members area as the password from your upline or sponsor. Remember this, only official member of Team Church Alliance can access these trainings. If you want to access, be a member now. Contact the person who invited you in our team on how to join under our team only. Team Church Alliance. Our sub-team is Team Provident, Team Superior, Team Genesis, Team RAR, Team Chosen One, Team Nevensis All-Star, Team Infinity, Team SWA International, and Team Spartans. Enjoy the rewards of being a member. Join now. In our team, failure is not an option. Only quitters. Sabi nga na Nike, just do it, don't quit. Remember this, winners never quit and quitters never win. Never give up. Thank you for watching this video series brought to you by Florian Carpio, Changing Mindset Series. You can always be first, but you can be next. See you at the top, Team Church Alliance. Share this video to all the people in our organization and or to those people who is interested. If you want to help them realize our business. Happy earnings soon. God bless.